Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po pag-usapan lang natin yung mga naging ganap, no? Kung matatandaan nyo nung nakaraan, maswerte po tayo na isa tayo sa napasama para ma-cover po yung inauguration nitong LRT-1, Cavite Extension, Phase 1 po ito, no? And ngayong araw po mga kababayan, na gusto kong pag-usapan, ito po ang naging aksyon ng pamahalaan at ang mga inatasan po ng ating mahal na Pangulo sa pagresponde, sa pag-aabot ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kasi alam niyo naman mga kababayan, sunod-sunod po yung bagyo na tumama dito sa Pilipinas, na dumating o bumisita dito sa Pilipinas, no? And marami po talaga sa mga kababayan natin ang lubhang naapektuhan. Recently, naging maingay sa social media ang pampabatikos po ng mga supporter ng Duterte dito po sa housing kit na ipinamahagi ng Metrobank Foundation. So mga kababayan, to clarify everything, no? Itong mga fake news nila, na ito pong housing kit na nakikita nyo dyan, na content na natin to last time, no? Donated po ito ng Metrobank Foundation. So binigay po yan, materyales po, hindi po pera. Ang nagastos po ng Metrobank Foundation is nasa 6 million na i-turn over po sa Department of Human Settlement Urban Development. So wala pong perang dinastos doon na galing po sa taxes ninyo. Para i-clear lang po, kasi ginagawa nila ng issue na tirahan lang daw ng aso to, tirahan ng hayop, or whatsoever. So ito po, i-donate po ng magandang loob ang Metrobank Foundation, no, para makapagbigay ng mga ilang materyales sa mga apektado. So sana, instead na batikusin natin, magpasalamat tayo dito sa mga nagdo-donate, dito sa mga private sector na tumutulong sa government. 'Di ba? So ito nga mga kababayan, nitong nakaraan lamang po ay hinagupit na naman po ng isang bagyo na nangangalang Pipito ang ilang lugar dito sa ating bansa. So ito po yung mga naipadala po ng pamahalaan. Sa tulong po ito mga kababayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Siyempre, sa pangunguna po ito ni President Bongbong Marcos, and siyempre yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan, DSWD, PNP, AFP na nagtulong-tulong, pati po ang local government units ng bawat probinsya, no? So siyempre mga kababayan, hindi naman to ikaya ng isang tao lang, at saka sa mga naghahanap sa presidente, mga kababayan po may mga gantong sakon na hindi naman po pwedeng si PBBM mismo yun nandun. Kasi ang nangyayari, asikasuhin pa siya. Diba kaya nga si BBM, lagi niya sinasabi, pag may mga gantong kalamidad, hahayaan niya or hindi niya iistorbohin yung mga nagtatrabaho. Kasi kailangan nilang rumesponde eh. Siyempre po, alam niyo naman po pag presidente, kailangan may mga PSG dyan, may mga ano dyan, diba? So instead na pupuntahan niya yung apektadong lugar, hahayaan niyang gawin yung trabaho nila. May mga inatasan si PBBM. And ito nga po, itong bagyong Pipito ay napaghandaan. Pero kahit na napaghandaan, syempre hindi naman ina-expect na kahit na sino yung magiging impact nito. Pero ang maganda nga doon, napaghandaan, nakapag-evacuate yung mga kababayan natin na posibleng ang maapektuhan nitong bagyong Pipito. At syempre yung baha, napaka-delikado po niyan, no? Kaya agaran pong nag-evacuate yung mga kababayan natin. So ito mga kababayan, yung ilan po sa mga ipinadala ng pamahalaan, yan sa Calabarzon, sa CAR, Region 2, NCR, Region 5, and Region 8. So kasi may mga kababayan tayo na sinasabi walang ginagawa si PBBM or hinahanap kung nasan ang Pangulo. Ulitin ko lang na pag may mga gantong kalamidad, hindi pwedeng si PBBM yung nandun. Kumbaga papa-epal siya doon. Ano gagawin niya doon? Papa-epal siya doon? Papa-picture? Tapos wala siyang dala? So mauuna syempre yung mga kailangan ng ating mga kababayan bago magpunta doon si PBBM at inspeksyonin yung mga areas na lubhang naapektuhan. Diba? Ganun naman dapat dapat maunang maipadala yung pangangailangan ng tao kaysa yung tao ang mauna tapos wala naman dala. Kasi may mga dating politiko na ganyan po pupunta doon sa area na apektado tapos wala naman dala. Ang nangyari, sila pa yung aasikasuhin ng mga LGU, ng mga rescuer instead na i-rescue yung mga kababayan natin or ibigay yung mga pangangailangan ng mga kababayan natin na apektuhan. 'Di ba? So ito po yung mga pagtutulungan, 'di ba? Hindi lang po
government ang nagpaabot ng tulong, may mga NGO or non-government offices ang nagbigay po ng tulong, pati po yung mga private sector actually, na nagpamahagi po ng tulong para sa ating mga kababayan na salanta. And mga kababayan, ito lang, sana yung ibang mga kritiko dyan, na piliin naman nila or lumugar naman sila pag nag-criticize sila. Katulad nga dun sa pag-criticize sa housing kit. Na akala nila kasi si PBBM ang gumastos doon. Akala nila kasi galing sa pondo or taxes ng taong bayan yung perang ginamit doon. Hindi nila alam na sponsored po yun. Dinonate po yun. Alam mo yung nagmagandang loob ka na pero nabash ka pa, na-criticize ka pa, at ininsulto at nilait pa yung binigay mo. 'Di ba, napaka-ungrateful ng mga taong ito. Pag hindi ka na nga nakatulong, wala ka nang naitulong, nambash ka pa, binash mo pa yung nakatulong, binash mo pa yung nag-donate, 'di ba? Sa mga gantong klaseng kalamidad, napaka-importante po yung bayanihan, yung pagtutulungan, at pagiging naman natin, pumreno-preno naman tayo. Lalo na kung wala ka namang ambag, kung wala ka naman naitulong. Kasi nakakahiya dun sa mga tumutulong, tas binabash pa. 'Di ba? Shout out dito sa mga nagki-criticize itong mga materials na ito na galing sa Metrobank Foundation. Donated po yan. Wala pong galing sa tax ninyo. Kaya sana gamitin niyo yung utak nyo bago nyo gatungan yung fake news. Kasi kayo po yung nagmumukhang syunga-syunga. 'Di ba? And sa naghahanap naman ng flood control, kayo na nga mismo nagsabi, lalo na nung tag-init, na hindi na normal yung init ng panahon. Dahil sa kagagawan din ng ating mga tao, 'di ba? Numinipis ang ozone layer, yung climate change tumitindi. Kasi mapapansin nyo nung tag-init grabe, iba, matindi yung init Hindi na normal compare dun sa before. And then yung bagyo, ganun din mga kababayan, patindi ng patindi yung mga bagyo. Lalo na kung yung mga tao wala rin pakialam sa kalikasan. Nagtatapon din ng basura, nagpuputol ng puno, 'di ba? So dapat sa atin mismo manggaling yung disiplina na 'yon, na ingatan natin ang ating kalikasan. Ingatan natin yung mga puno natin, huwag tayong magtapon ng basura kung saan-saan kasi napakalaking factor po niyan kung bakit nagbabaha. Useless kasi ang nagiging flood control kung yung mga taong nakatira dun sa may project ng flood control balahura naman sa paligid. 'Di ba? Walang pakialam sa paligid, 'di ba? So sana sa atin mismo magsimula. Kasi pansin niyo naman pagtapos ng bagyo, pagtapos ng baha, puro basura po yun nakukuha. Tambak, gabundok na basura. Ibig sabihin lang, ganyan kadugyot, 'di ba, ang mga tao. Tapos isisisi nila sa pamahalaan pag bumalik sa kanila. And syempre, sabi ko nga, nadadamay itong mga taong may disiplina. Nadadamay yung mga taong tumutulong pangalagaan ng kalikasan. Nakakahiya naman sa inyo, no? Alam nyo, pwede kayong magreklamo ng ganyan kung pagkatas ng baha, walang makikita mga basura. Kung walang makikita ang kalat sa kalsada. Kaso wala After ng baha, bundok po na basura ang nakikita at nadadatnan natin. 'Di ba? So mahiya-hiya naman kayo. Ha? Shout out dyan sa mga nagkakalat dyan. May basurahan na, tas itatapon pa sa sahig yung basura nila. Nakakahiya naman, napakatamad ninyo magtapon. So yun mga kababayan, ito lang po yung mga ilan sa mga tulong po na naipahatid ng ating pamahalaan. And tuloy-tuloy pa po ito. Mag-a-update po tayo para naman hindi nakakahiya sa mga kritiko ni PBBM na naghahanap sa kanya. No? So yun lang mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.